Cebu, ang Queen City of the South, matatagpuan sa gitna ng Pilipinas. Cebu ay isang lungsod na mayaman sa kultura, kagandahan, at mga kasaysayan. Ang Cebu ay may mahabang kasaysayan na nagmula noong 1521 nang dumating si Ferdinand Magellan sa isla. Ang Cebu ay kilala sa mga sikat na pagdiriwang at selebrasyon. Halimbawa na dito ang kanilang Sinulog Festival. Ito ay isang sikat na pagdiriwang sa Cebu na ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Enero. Ito ay isang pagdiriwang na pagdating ng mga Kristyanismo sa Pilipinas at ng pagkilala kay Si Alfred A. Hewson, kilala rin bilang Crip Hewson, ay isang kilalang Pilipinong manunulat. Ipinanganak siya noong 1945. Isang maimpluwensyang manunulat. Si Hewson ay kilala sa kanyang mga nobela, tula at maikling kwento. Nakatanggap siya ng maraming parangal kasama na ang Southeast Asia Right Award noong 1992 at ang pagiging miyembro ng Hall of Fame ng Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Narito ang mga ilan sa kanyang mga gawa, katulad ng Mothers Like Elephants, The Music Child and Other Stories, and The Great Philippines Jungle Energy. Pangalawa ay si Rode Vera, na ang buong pangalan ay Rodolfo C. Vera, ay isang kilalang Pilipinong manunulat ng dula, aktor sa teatro at direktor. Ipinanganak siya noong Disyembre 5, 1960. Isang pinagpipitagang figura sa teatro ng Pilipinas. Ang karyera ni Vera ay minarkahan ng mga makabuluhang ambag sa teatro ng Pilipinas. Narito ang kanyang mga gawa, katulad ng tatlong dula, Into the Woods at Muse and Balikbayan. Si Vicente Ranodo, itinuring na ama ng panulaang Cebuano, nagsulat ng mga tula, sanaysay at nobela sa Cebuano. Nag-ambag sa pagpapalaganap ng panitikang Cebuano sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Ang sikat niyang gawa ay katulad na lamang ng Ang Dila ng Babae. Marcelino Navarra, kilala bilang ama ng maikling kwento, nagsulat ng mga maikling kwento na nagpapakita ng buhay ng mga Cebuano. Nag-ambag sa pag-unlad ng panitikang Cebuano sa pamamagitan ng kanyang mga akda at pagtuturo. Narito ang ilan sa kanyang mga akda. Ang Bohol ay isang islang lalawigan na may natatanging pagkakilanlan at mayamang kasaysayan, binibigyan ng magandang tanawin tulad ng Chocolate Hills at isang tahanan para sa Pilipinong tarsier. Isa itong lupain na nakilala ng marangal at magigiting na tao. Mayroon ng mga pamayanan sa Bohol noon pa mang ika-12 siglo. Ang isla ay sentro ng isang mayamang pamayanan na tagpuan sa Puok Tawis ng Sasa. Nang dumating ang mga Espanyol sa isla noong 1565, ipinagtibay ni Sakituna, isang datong Boholano at ang mananakop na si Miguel Lopez Legazpi, ang isang kasunduan, pagkakaibigan na nakilala bilang Sandubuan. Ito ang panimulang pananakop ng mga Espanyol sa isla. Sa ilalim ng mga Espanyol, nagkaroon ng panibagong pagkakilanlan ang Bohol, maganda at mararangyang simlahan ang lumalaganap sa buong isla at ang sinaunang pamalaan pagsangbang Boholano. At nagbago ang Kristiyano dibisyon na nagpadarasal at nagpapamisa.
Ito ang ilang sikat na manunulat sa Bohol. Isa na rito ay si Marjorie Ibasco. Si Marjorie Ibasco ay isang makatang Pilipina. Nagsusulat siya ng dalawang wika, ang Cebuano at English. Siya rin ang pinakaunang Filipina na feminist poet na nakatanggap ng SEA Award, Southeast Asian Award. Ang Siquijor ay isang lalawigan at isla sa rehiyon ng Central Visayas sa Pilipinas. Kilala ito sa mga magagandang talampasigan, luntiang kagubatan at mayamang kasaysayan. Isang tanyag na destinasyon ng mga turista. Sikat din ang Siquijor dahil sa mga mahiwagang tradisyon at reputasyon nito bilang isang lugar ng pagpapagaling. Yaman at kaakit-akit ang kasaysayan ng Siquijor. Tinawag itong Isla del Fuego, isla ng apoy ng mga Espanyol na mananakop noong 1565. Dahil sa napakaraming alitap-tap na nagliliwanag sa mga puno ng Molave sa gabi, may ilang posibleng pinagmulan ang pangalang Siquijor, kabilang isang alamat tungkol sa isang pinuno bago dumating ang mga Espanyol. May natatanging timpla ng mga tradisyon ng mga katutubo at impluwensya ng kolonyal na Espanyol ang isla na makikita sa arkitektura at kultura nito. Kilala rin ito sa mga tradisyonal na manggagamot at mahiwagang mga gawain. Nag-aalok ang Siquijor ng iba't ibang atraksyon para sa mga turista. Ang magagandang dalampasigan nito ng Salagdoong Beach ay perpekto para sa pagpapahinga ng mga water sports. Mayroon ding mga nakamamanghang talon, yungib at luntiang kagubatan na mainam para sa mga hiking at paglalakad. Kakakita ang mga diver ng mga buhay na coral reef na puno ng mga nilalang sa dagat. Ang payapang kapaligiran ng isla at ang mga magpapatuloy na mamamayan ay nagdaragdag sa nito. Ang pangunahing daungan ng Siquijor ay nasa Larena. May mga regular na barkong nag-uugnay sa Siquijor sa Dumaguete City, sa Negros Island. Ang mga sikat na manunulat sa Siquijor ay sina Edelberto R. Tiempo at Marjorie Ibasco. Si Edelberto R. Tiempo ay isang manunulat na nagpapahalaga sa moralidad at integridad, o mas kilala siya sa kanyang mga pasulat na pagsulungat at kolaborasyon. Ngayon, dadako naman tayo sa mga panitikan sa Negros Oriental. Ang Negros Oriental ay mayaman sa kultura at panitikan. Ilan sa mga kilalang panitikan sa rehiyon ay ang mga sumusunod, katulad ng balak, kwento at dula. Ang balak ay isang uri ng tula na karaniwang may sukat at tugma. Isang halimbawa nito ay ang Dalit sa Hari ni Teodoro Lambzon. Ang dula naman ay isang mahalagang bahagi ng panitikan. Isang kilalang dula mula sa rehiyon ay ang Paglalakbay ni Sator ni Rene O. Villanueva. Ang mga nabanggit na halimbawa ay ilan lamang sa mga uri ng panitikan na matatagpuan sa Negros Oriental. Ito ay nagpapakita ng yaman ng kultura at sining ng relihiyon.